Magandang hapon sa inyong lahat. At magandang hapon sa lahat ng hindi sumagot. Binibigyan ko kayo ng karapatan na kurutin yung katabi ninyo pag nakita ninyong iidlip-idlip. Alright, some people say this is unholy hour in the sense that people get to fall asleep during this time. Well, you know what? If you get to fall asleep, you will miss so much of what God has in store for everyone. Everybody shout, revival! Yung topic na binigay sa akin is something that is just so close to my heart. My heart is burning for revival. I love revival. I love making Jesus famous. There's no one who should be famous. Jesus alone should be famous. He's the only superstar in the church. Everybody shout hallelujah! Shout hallelujah! Praise! Hallelujah! Lord, we welcome you in this place. We welcome your presence. We welcome your glory. And right now, even as I come to you, I just acknowledge apart from you, I cannot do anything. I cannot do one sign. I cannot do one wonder. I cannot do one healing. Nothing, Lord. Apart from you, there is no good thing in me. But we're just so thankful that your presence is here. And where your presence is, nothing is impossible. So, Lord, make your name great in our midst today. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. All right. Well, before I proceed, ganito po please give me just a couple of minutes to introduce to you some of the books that I have written. Kasi po, pagka umandar na ako mamaya, hindi na ako makakapagbanggit nito. So I just want to announce that I brought 7 of my titles and they will be made available at the back. Mamaya, pagkatapos na. And I just want to introduce them to you. My personal favorite would be this, Presence Driven. This is a book that chronicles the revival that's taking place in our church, the signs and the wonders. Many people have read this book. While reading this book, they have encountered the presence of God. Some have told me, written to me, sabi, Pastor, habang binabasa namin yung Presence Driven, nanginginig kami while reading the book. We experienced the glory dust, maraming mga patotoo. So this is a good one. My bestseller so far, as in people are just experiencing the touch of God in Healing is Yours. And sa Kidapawan may lumapit sa akin when we were doing a crusade. Sabi nung babae sa akin, Pastor, salamat doon sa libro mo, yung Healing is Yours. Sabi ko, bakit po, ano nangyari? Sabi niya, I was diagnosed as having stage 3 kidney cancer. Pagkatapos po, somebody gifted me with your book. I read the book, I claimed the promises, I prayed the prayers. Bumalik ako doon sa oncologist ko. Sabi ng oncologist ko, hindi ko alam kung ano nangyari, but I have been looking at the results of your test. Wala ka ng cancer. So, hallelujah. Just one of the many testimonies that I have heard about this book. This will be available mamaya. The third one, ito yung binasahan niya kanina ng aking biodata, is Sorry Po. I wrote this book, it's about the power of forgiveness. May tanong ako sa inyo, sino rito nasaktan na, taas ang kamay, nasaktan na. Ang hindi magtaas ng kamay, bato ang puso. Alright? Lahat tayo nasaktan na. Tanong, sino rito nakasakit na, taas ang kamay, nakasakit na. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, manhid lang kayo. Ang totoo, may mga nasaktan na tayong lahat. Alright? We have hurt some other people. Pangatlo, kung si Lord ang nasaktan mo. Sino ito? Nasaktan na ninyo si Lord. Every time we sin, we hurt the heart of God. Alright? Pang-apat, ito. Kung nasaktan, quote-unquote, kung nasaktan ka ni Lord. There are some people, even Christians, even believers, who actually blame God for the misfortunes, for the hurts that come upon their lives. Halimbawa, Lord, kung totoo ka, ba't hindi mo pinagaling yung nanay ko? Ba't namatay yung nanay ko sa cancer? So, you blame God, nasaktan ka ni Lord. And fifth, na in-address ko rito, kung nasaktan mo ang sarili mo. There are some people who can easily accept forgiveness and receive forgiveness, kunyari, from God, from people, pero sarili mo, hindi mo mapatawad for a foolish decision that you may have done in the past. Ito po, this book should help you para ikaw ay makapag-move on na. Sabi mo katabi mo, move on. Alright? Pang-apat,
This is one of my favorites, Handbook on Deliverance. I have lots of books on deliverance in my library, pero ito pong Handbook on Deliverance, I wrote this kasi ang napansin ko, marami na mga mananampalataya, there are so many believers who are not moving in the ministry of deliverance. I used to think, kaya lang marami na hindi nagmo-move sa deliverance kasi natatakot na magpalayas ng demonyo. Alam mo yun, in Jesus' name, layas ka, tapos, alam mo yan, natatakot ka, tapos, in Jesus' name, lumayas ka, ikaw na lang ilalayas. Alam mo? So I wrote this book because I found out, hindi sa takot ang mga Kristiyano, kung hindi, we don't know what we should be doing in doing deliverance on other people. So this is a practical book on how to move in deliverance. Now, all these books, I forgot to mention, all these books are 250 pesos each. Ngayon po, ito ay 200 lang each. Oh my, ito yung pinaka-recent ko, Miracle Money. God is a provider. One of His names is Yahweh Yireh, or some would call it Jehovah Jireh. He is Yahweh Yireh, the Lord who provides. This book is so full of some crazy, wonderful, incredible, glorious stories of how God can provide. Isang kwento lang. May isang nanay na nabasa yung libro ko, yung ito, Presence Driven, at sabi niya sa akin, Pastor, totoo yung libro nyo. Sabi ko, yung alin? Yung Presence Driven. Sabi ko, bakit po? Nangyari sa amin. Ano nangyari sa inyo? Lumapit sa akin yung 4 years old ko na anak. Sabi niya, Nanay, bilan mo naman ako ng sapatos. Sabi ng nanay, wala akong pera ngayon eh. Pero I just found out God can provide. So let's pray. So the mom prayed, Lord, we ask for money. Give us money so that I can buy my boy a new pair of shoes. Ang nangyari po yung bata, 4 years old, nandun sila sa labas ng bahay, yumuko, dumampot ng 3 pirasong dahon. Ano dinampot? Alright, dahon. Sabi niya, Nanay o pera, ano yung dinampot? Dahon. Nanay o pera, the mom was not about to argue with a 4-year-old boy. So what the mom did was, sige, akin na. Yung 3 dahon ibinigay ng bata doon sa nanay niya, pagdapo ng 3 dahon sa kamay ng nanay, naging 3,500 piso. Alright. Alam ko yung iba sa inyo, pinaprocess pa ito. Huh? Tama ba yung dinig ko? Ang totoo, you can actually have 2 possible reactions to that story. One would be yung narinig ko, wow! The other would be, weh. At nag-iisip-isip pa. But guess what? Jesus, the Bible says, He turned the water into, what makes it incredible pagka He turns leaves into money. Amen? So ito pong librong ito, Miracle Money, is just so full of crazy stories but true stories. May miyembro kami, yung LPG niya, hindi pa nauubos after 6 years. Sino sa inyo gusto yon? Sino sa inyo gusto yon? Pastor, sa amin, 1 buwan pa lang ubos na. You know what? We started claiming these stories and God has been extending the lifespan of the LPG. At biglang lumilitaw yung pera sa mga bulsa. So Miracle Money, it's also at 200 pesos. Finally, I have Discovering Jesus. This is a good book for both believers and unbelievers alike. Kung may gusto kayo ng mga mailapit kay Jesus, na ibang pananampalataya, you know what? Give this book so that they will get to discover who Jesus is, 100 pesos, and finally, be healed. This is like mini healing is yours also at 100 pesos. Just a few copies that we were able to bring kasi po mabigat magkarga ng libro sa aeroplano. Kaya nandun sila. Alright, who's ready for the word? Fasten your seatbelts. Mabilis na mabilis po ito. I want to talk about bringing revival to the cities. Everybody shout, revival! Woo! All right, let's open our Bibles, Acts chapter 8. We start in verse 1. I love revival. My heart beats for revival. I cry for revival. I want to see revival in Mindanao. I want to see revival in Visayas and in Luzon.
I want to see revival in every nation of the world. And guess what? That is the heartbeat of God as well. Habakkuk 2:14 says this, that the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, even as the waters cover the seas. Naniniwala po ako, si Lord pupunuin niya ng kaluwalhatian ang buong mundo. At kasama ang Mindanao doon. Sino rito naniniwala ang Mindanao kasama pa sa buong mundo? Andito pa tayo di ba? Now, we're going to look at this story and we will find some lessons here on how we can bring revival to the cities. All right? We start in verse 1. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Everybody say, all except the apostles. All right, jump to verse 4. Now, those who had been scattered preached the word wherever they went. Verse 5, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. With shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. So there was great joy in that city. Okay? So here are the lessons that we can get from this short story. May nangyari po na persecution. Pinersecute yung church doon sa Jerusalem. And the Bible says that all except the apostles were scattered. All except the apostles. Kumbaga sa panahon natin yan, kasi ngayon bihira natin gamitin yung term na apostles. If I can just paraphrase, contextualize, ganitong storya. Nagkaroon ng persecution, kunwari lang. Everybody say, kunwari lang. Kunwari, dito sa General Santos, wag naman sana. Pero anong nangyari? Nagkaroon daw ng persecution and all except the pastors were scattered. Sino rito hindi pastor? Taas ang kamay. Hindi pastor. Sino rito pastor? Taas ang kamay. Sino rito hindi pastor at pastor? Okay, ulitin natin. Sino rito pastor? Taas ang kamay. Sino rito hindi pastor? Taas ang kamay. Alright, so ang dami natin. Ang dami ninyo na hindi pastor. Lahat ng hindi pastor, kumalat. All except the pastors were scattered. So, scattered. What happens to them? Verse 4 says this, those who had been scattered preached the word wherever they went. Meaning to say, if you're not an apostle back then, if you're not an apostle, you're a church member, you're a believer in the Lord, nag-alisan sila, nagsikalat sila, kumalat sila sa buong, kunyari, coming from General Santos, kumalat sila sa buong Mindanao, pumunta sila sa Visayas, pumunta sila sa Luzon, lumabas sila ng Pilipinas, they were all scattered. Question, what did they do? An example would be Philip, verse 5. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. And so what does he do? Verse 6, when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. First lesson that you will find, number 1, okay? Every believer, sino rito believer, taas kamay, can move in signs and wonders. Every believer. Sino example natin? Philip. Pastor, sandali, si Philip, he's an apostle. No, he's not. Philip was not one of the pillars of the church. Philip, if you will go back to Acts chapter 6, he was one of the table servers. The church would call them now as deacons, pero sa totoo lang po, magandang pakinggan ng deacon, but you go back to the Greek word is diakonia, which means table server. Anong table server? Sino rito kumain na sa Jollibee? Taas ang kamay. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sino rito kumain na sa Jollibee? Taas ang kamay. Yan. Pumunta na sa McDo? Taas ang kamay. Kumain sa KFC at nagbuhos ng maraming gravy. Yeah? Alright. Now, those guys that serve us, they are table servers. Are you getting this? In short, si Philip po ay isang crew.
He's a crew member. Siya yung nagsiserve. And yet, observe this. Ang sabi rito, si Philip, he did miraculous signs. What does this show us? You don't need to be an apostle. You don't need to be a prophet. You don't need to be a pastor. You don't need to be an evangelist to move in signs and wonders. You just have to be a believer. Ano sinabi ng Mark chapter 16, verse 17? What did Jesus say? And these signs will accompany those who? Those who? It does not say these signs will accompany those who are apostles. It does not say these signs will accompany those who are prophets or evangelists or prophets. No, it says if you're a believer, you move in signs and wonders. Sino rito, believer, taas ang kamay. Sabihin mo katabi mo, nagmo-move ka sa signs and wonders. Imagine this. What if the whole church starts to move in signs and wonders? Mayroon ako mabilis na kwento. Nakasakay po ako sa isang aeroplano. I'm coming from our church in Singapore. Pabalik na ako ng Pilipinas. It was what they call the red eye flight. Ibig sabihin, hating gabi na yan, sumakay ng aeroplano, pabalik ng Pilipinas. I would say about 2 a.m. or 3 a.m., nag-announce yung piloto. Sabi niya, in less than an hour, we will be landing in Manila. So I was surveying, tinitingnan ko yung loob ng aeroplano, madilim yung cabin, dahil nga mga 2 a.m., 3 a.m., tulog yung mga tao. Sabi ko, tulog lahat. Pero yung nasa kaliwa ko, isang lolo. And I saw him, gising siya. Nakatingin lang siyang harap na ganyan, diretso lang ang tingin. Sabi ko, gising si lolo. And I wanted to befriend him. Alam mo niya, pagka naging kaibigan mo, pwede mo ma-share ng gospel. So I started talking to him. Sabi ko, Tatang, saan po kayo nauwi sa Pilipinas? Ganito pa na smile ko. Saan kayo nauwi sa Pilipinas? Hindi niya ako sinagot. Sabi ko, si Tatang is nabero. Okay? So, inulit ko yung tanong ko, Tatang, sabi ko, saan kayo nauwi sa Pilipinas? Probably, nakita niya yung mukha ko nandito. Kausap mo ako? Sabi niya ganon. Sabi ko, opo. Ang lakas ng sigaw eh. Ang lakas ng salita niya. Sabi ko, opo. Hindi kita dinig, bingi ako. So, I found out kung ba't siya malakas ang boses because he's deaf. So, by this time, because he was so loud, when he replied to me, yung mga taong tulog, they woke up. Nagising. Hoy, ano to? Ano? Kala nila may away sa loob ng aeroplano. Okay? Sabi ko, hindi kayo nakakarinig. Hindi kita dinig, bingi ako. Sabi ko, di nag-sign language ako, yung invento ko lang. Sabi ko, pag-pray ko kayo para umokay yung tenga nyo. Apparently, he understood. Sabi niya, pray? Sige! And then, nung lakas ng sigaw niya, pray, sige, yung mga tao, lalo nang, huy, wow, may magpe-pray. Sabi ko, wow, Lord, pressure, nakatingin yung mga tao. Hinawakan ko yung tenga niya, and I just whispered this. Sabi ko, in Jesus' name, I rebuke deafness, healing flow. Tang, sabi ko, tingin siya sa akin. Dinig niya ako. Dinig kita. And then he starts crying. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko, sabi niya sa akin, nilabas niya yung panyo niya eh. Hindi nga panyo eh, good morning. Do you have that here? Yung good morning, yung towel na kulay puti. He brought that good morning out and he starts wiping his tears. Sabi niya, dinig kita. Sabi niya, for the longest time, I wanted my kids or I wanted yung mga anak ko to buy me a hearing aid, but we could not afford it. But now I don't need any hearing aid because I can hear you now. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, ang nagpagaling sa inyo si Jesus. Sabi ko, kasi mahal kayo ni Jesus. Sabi niya, pwede ba pagdating natin ng Maynila, wag mo kong iwanan, ipapakilala kita sa pamilya ko. Sabi ko, sure po. Dating kami ng Maynila, and sure enough, nandun yung pamilya. Ang dami, sabi niya, huy, mga anak, mga apo, alam mo yun, mga apo sa tuhod. Papakilala ko sa inyo, siya yung nagpagaling sa akin. Sabi ko, hindi po. Ang nagpagaling sa inyo, si Jesus, kasi mahal niya kayo. At si Jesus, mahal niya kayo. And the whole family got to encounter Jesus that night. Hallelujah!
Bakit ko kinuwento yan sa inyo? Kasi po fast forward tayo. Pagdating ng linggo, ikinuwento ko to sa church. So excited ako. Sabi ko, mga kapatid, pabalik ako coming from Singapore. Ito nangyari sa akin. So kinuwento ko sa kanila. And then I made a challenge. Sabi ko, the same Holy Spirit who lives in me is the same Holy Spirit who lives in you. Ang tanong, pagka nakakita kayo ng may sakit, anong gagawin ninyo? Sabi ko, will you cross the chicken line? Ano yung chicken line, pastor? Yung mga Amerikano po, may tawag sila pagka naduduwag ka, chicken, chicken. Will you cross the chicken line? Sabi ko, pag may nakita kayo na may sakit, ipagpipray nyo ba? So I preached that message. Fast forward, nung gabing yon, may ilan kami mga kabataan, kumakain sa McDo. At habang kumakain, doon sa kabilang table, meron nagpasukan ibang mga kabataan. 7 other young people that they did not know, but these 7 other young people started talking using sign language. Nagkatinginan yung mga kabataan ng church namin. Sabi nila, hala, ito yung sinasabi ni Pastor. What if you will see sick people? What will you do? Will you cross the chicken line? So nagtinginan yung mga kabataan. Sabi niya, ano? Anong gagawin? Tara. Ikaw. When you're faced with somebody who's sick, nakakita kayo ng tao na mayroong tungkod. When you see somebody who is said to be handicapped or whatever the infirmity is, what will you do? So nagkatingin yung mga kabataan namin, sabi ni Pastor, cross the chicken line daw eh. Sige. Tumayo yung isa, nagtayuan. By the way, 7 of our young people were present that night and there were 7 deaf on the other table. I mean, what coincidence. So yung 7 naming kabataan, lumipat sa kabila. Sabi nila, hi. Sign language yun, ha? Hi. Sumagot yung mga deaf. Sabi nila, hi. Okay? Pagkatapos nun, wala nang alam yung kabataan namin. Hanggang hi lang sila. Nilabas nila yung cellphone. Pagkatapos, sabi nila, can we be friends? Pinakita. Sagot yung mga deaf. Okay, great. Friends na. Can we pray for you? Sumagot yung mga deaf. Why? Oo nga naman. Kape-friends lang. Ngayon may prayer na. So sabi, why? Sabi niya, because Jesus can heal you. Pinakitang ganyan. Binasa. Sabi nila, okay. Sumagot. Siguro isip na sana humindi. Umuwi. Okay. Alright. Ano nga yung kwento ni Pastor? Ano ginawa niya? Hinawakan sa tenga. Okay. Pinag-pray. Cut the long story short. They prayed for the 7 deaf young people and all 7 got healed that night. Hallelujah! The story does not end there. Because the following Sunday, these 7 ex-deaf na, alright? These 7 ex-deaf attended our church. And they brought other deaf friends with them. Does not stop there. The deaf friends were prayed for by our people, not the pastor, our young people, and the deaf friends got healed again. Hallelujah! Does not stop there. The following Sunday, the ex-deaf brought more deaf friends. In short, for 4 consecutive Sundays, dala sila ng mga bingi nilang kaibigan. Cut the long story short, more than 20 deaf people got healed and got to know Jesus as Lord and Savior. Hallelujah! Now, what's the point there? Every believer can do it. Hindi si pastor ang nagpe-pray. Mga kabataan namin. Sino rito mga kabataan? Taas ang kamay.
Sino rito, dating kabataan, taas ang kamay. Sabi mo yung katabi mo, you can move in signs and wonders. Amen? Hallelujah. Let's move on. Second lesson. Verse 5 says here, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. Number 2 lesson, the demonstration of healings, miracles, signs, and wonders should always be accompanied by a message centered on Christ. Dapat po malinaw ito. We don't just go out healing people. We don't just go out demonstrating the miracles of God, doing signs and wonders, and then not telling the people who the source is. Faith comes by hearing, and hearing the message of Christ. People need to know about Jesus. Kaya pagka nagkaroon na ng gumaling, nagkaroon na ng himala, we should be careful, si Jesus po yun. That way, people will be able to know kanino kang grupo, kanino kang kampe, kanino ka nakakampe. Grupo, kampe. Sino sa inyo nakapanood ng Kapuso Mo Jessica Soho nung Sunday night? Who saw my episode? Yung sa City Hall. Alright? Pansinin po ninyo ha, the reason I ask this, kasi ang ginagawa lagi ng, kunyari, Kapuso Mo Jessica Soho, yung mga gabi ng lagim na ganyan, they will get some quote-unquote experts from the world. Yung mga paranormal investigators, etc., etc. So itong mga paranormal investigators na ito, ang dami nilang sasabihin. And guess what? Yung mga taong ito, they also see into the spirit realm. Nakikita nila yan eh. Nakakakita ng mga demonyo yan eh. Now, what makes us different is we move in the gift of discerning spirits. Alright? Kung sila ay may panghuhula, tayo may prophecy. Alright? Kung sila may third eye, tayo may gift of discerning spirits. Are you getting what I'm saying? Pag hindi natin nilinaw sa mundo na yung ating daladala ay si Jesus, ang iisipin ng mundo, pare-pareho lang yan, spiritual. Hindi. Yung sa amin, galing kay Jesus. Amen? So, we need to tell people, si Jesus po yan, si Jesus po yan. Why? Because Jesus is the only way, the only truth, the only life. And no one comes to the Father except through me. Nandun po kami sa airport, I think last year, papunta ako ng Tugigaraw, na-cancel yung flight namin. Both flights, kasi may bagyo daw doon sa norte. So, ang sama ng loob ko, sabi ko, Lord, ang aga-aga kong gumising, pagkatapos makakancel lang yung flight namin, tapos tawag yung pastor sa Tugigaraw, Pastor Hiram, hindi pwedeng hindi kayo pupunta. Nirent na po namin yung hotel, kung saan kayo titira, nirent na namin yung venue, kung saan yung anniversary, hindi po kayo pwedeng hindi pumunta. Sabi ko, cancel po yung flight, hindi kami makakapunta. Naku, Pastor, sorry po, talagang walang magagawa. Anyway, pagbaba ng telepono, malungkot ako syempre because the church actually spent so much to prepare for their anniversary but I could not come. Pauwi ako, nagpe-pray nga ako. Sabi ko, Lord, sayang naman, naghanda yung church, ganyan-ganyan. Bakit naman hindi kami matutuloy dahil sa bagyo na yan? And then I chanced upon, I call it chance, si Lord may plano. Okay? May nakita ko na isang pamilya, they're all Muslims. And meron silang inirereklamo sa airline. Nirereklamo sila. Sabi ko, ano pong problema? Kasi ayaw nilang kilalanin yung ID ng anak namin, ganito, ganyan. Tulungan mo kami. Sabi ko, ako? Wala ako. Tulungan mo kami kasi naman tanong-tanong pa ako kung anong problema eh. Kala tuloy, may kinalaman. Tulungan mo kami. Sabi ko, yung nanay kausap ko, sabi ko, kasi po hindi naman ako taga-airline, pero wala po akong alam dyan sabi kong ganyan. Tapos, kinausap ko yung tatay, habang kausap ko yung tatay, sabi sa akin ng nanay, ay hindi ka maririnig niyan, bingi yan.
Uy, nagbigla akong twinkle. Gusto ko, bingi po kayo. Sabi ko ganyan. Nakaganyan siya sa akin. Sabi ng nanay, hindi kanya naririnig, bingi yan. Sabi ko, ipapagdasal ko kayo sa Diyos. Now, I was careful about that. Ipagdadasal ko kayo sa Diyos para makarinig kayo. Okay ba sa inyo? Pagdadasal ko kayo sa Diyos. Apparently, I think it's the left ear na mahinang-mahina. Gumanito siya, sabi niya. Gumanyan siya. Sa akin, sapat na yon, oo na yon. Okay? Okay, sige. Hinawakan ko yung dalawang tenga niya. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, yung kabingihan mawala. Sabi ko, kumusta po? Gumanyan siya. Kumusta po? Sabi niya, nakaganyan siya. Todong ngiti. Yung misis niya, todong ngiti. Sabi ko, si Jesus po, si Isa, ang nagparinig sa inyo kasi mahal niya kayo. Hallelujah! Alam niyo, nung narinig niya yung si Isa ang nagparinig sa inyo kasi mahal niya kayo, sabi niya, parang pinaprocess niya. Anong nangyari? Yung misis, sabi, gumaganon. Tapos yung anak, sabi, masayang-masaya sila. Yung tatay na nakarinig na, halika na. Tinawag niya yung misis niya, tinawag niya yung anak niya. Umalis sila, sabi ko, mahal po kayo ni Isa, kaya kayo nakarinig. Papalayo na sila, mahal po kayo ni Isa, kaya kayo pinagaling, kaya kayo nakarinig. Ang sabi, umaalis sila, sabi ko, Lord, yung nangyari sa kanya, magmula ngayon, he will never look at the name of Jesus the same way again. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng karanasan, nagkaroon siya ng encounter with Jesus na kung saan yung magkabilang tenga niya ay parehong bumukas at nakakarinig na siya. Amen? Hallelujah! Hindi tayo dapat mahiya sa pangalan ni Jesus. We should make the name of Jesus famous. So always talk about Jesus. Amen? Andar tayo sa kwento. Ang sabi rito, Philip went down to a city in Samaria, proclaimed the Christ. Everybody say, proclaim. All right. Verse 6. When the crowds heard Philip, everybody say, heard. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did. Everybody say, saw. All right. Third lesson. The world has to both hear and see. The world has to both hear and see. Ang sabi rito, when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. People, listen. Ang church po, magaling tayo sa talk. Magaling tayo sa pangangaral. And that is good. Pero ang ginawa po rito ni Philip, not only did he talk, he also demonstrated the power of God. And it is important for us. 1 Corinthians 4:20, can we show them this? Everybody read, go. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of, everybody say, power. So hindi pwedeng talk lang. There has to be a demonstration of power. Another verse, 1 Corinthians 2:4. Everybody read, go. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Yan ang ginawa ni Philip. Nagsalita siya, nangaral siya tungkol kay Jesus, but he does not stop with just talking. He demonstrated the power of God. Tanong, sino rito nakakita na ng may sakit sa kalye? Anong ginawa natin? Napaka-importante that we do something about it. Because for these people, alam niyo yung filosofiya ng mundo, to see is to, yan eh. To see is to believe. And many of them will not believe until they see what we are talking about. Nandun po ako sa Japan, naimbitahan ako sa isang church, yung pastor, sinabihan ako, Pastor Hiram, ano lang ha, word of caution, sabi niya, huwag ka masyadong umasa na marami ang mga tao rito na
na maniniwala o yung agad-agad kakagat sa sasabihin mo. Sabi ko, bakit? Kasi alam mo ba, sabi niya, Japan is less than 1% Christian. Did you know that? Japan is less than 1% Christian. Not only that, ang sabi nila ng mga missiologists, yung mga nag-aaral ng missions, it will take 10 years to convince one Japanese about the claims of Jesus. Isang Hapon, 10 taon bago makumbinse. So kung ikaw magpapastor ka sa Japan, gusto mo magkaroon ng 10 miyembro sa church, 100 taon. At pagka 100 ay, mga 10 miyembro ko, alam mo yan. So, sabi sa akin ng kaibigan ko, don't get your hopes up. Dahil matigas na lupa itong Japan. Sabi niya sa akin, okay, alright. Eh, tinignan ko ngayon yung church niya. Puro nga Pilipino, puro Pilipina. Sabi ko, nakakita ko ng tumpok, may mga Hapon, nandun sa sulok. O sabi ko, bro, ayun, sabi ko, puro Hapon, nandun sa sulok. Nagtumpukan. Ay, sabi niya yung mga yon. Oo, sabi niya, hindi mga members yon. Ano yun? Mga ano yun? Takusa. Anong takusa? Mga takot sa asawa. Ha? Mga Hapon yan, asawa nila yung mga Pilipinang yan. Hinatid lang nila sa church, hinihintay nilang matapos yung church. Pagkatapos matapos, susunduin na nila, uuwi na sila. Sabi ko, so yung mga yan, hindi yan miyembro. Okay, nagtambayan lang, kumbaga. Okay, sige. Preach ako, preach. Pagkatapos sa preaching, sabi ko, alright, sinong may sakit dito, tumayo, sabi ko. Di nagtayuan yung mga may sakit. May isa pong Hapon na nakaupo sa bandang harapan. Alright? Nandito nakaupo, hanga ako sa kanya kasi hindi siya sumama sa mga Hapon na nandun. Siya nakaupo rito. Sabi ko, buti pa itong Hapon na ito. Kung isang sermon yung sermon ko, nandun siya, nakatingin siya sa akin, nakikinig siya sa akin. Sabi ko, lahat na may sakit, tumayo. Yung katabi niyang Pilipino, binata, kabataan, siniko siya. Sabi niya, tayo. Di tumayo. Sabi ko, okay, kung yung katabi niyo nakatayo, ibig sabihin may sakit yan. Kayo ang magpe-pray, sabi ko. Sabi nung kabataan na Pilipino, ako magpe-pray. Sabi ko, ikaw yung katabi. Sabi niya, bingi po ito eh. Sabi ko, kala ko pa naman nakikinig sa akin, kangina pa nakatingin. Bingi pa, sabi ko, bingi po ito. Sabi ko, walang kinalaman yon. Ikaw ang magpe-pray. Sabi niya, hindi po ako marunong. Sabi ko, kaya nga susunod ka sa sasabihin ko. In short, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, deafness began, healing flow. Mga kapatid, yung Hapon na nandun, pinagaling ni Lord. Bumukas yung magkabilang tenga, hallelujah! At ito ngayon, nagulat siya. Kasi biglang, meron siyang hearing aid biglang nabingi siya doon sa hearing aid na sobrang lakas, tinanggal niya, nakakarinig na, lumuluha siya. Sabi ko doon sa Pilipino, nakaibigan niya, sabihin mo, si Jesus yung nagpagaling sa kanya. Okay? Pagkatapos, sabihin mo, kaya siya pinagaling ni Jesus kasi mahal siya ni Jesus. Okay? Sabihin mo sa kanya, kailangan tanggapin niya si Jesus ngayon bilang Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos, eto na, tumanggap yung Hapon kay Jesus, lumuluha siya, not after 10 years, not after 10 months, not after 10 weeks, but in less than 10 minutes, yung Hapon na ito, kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Bakit? Because that Japanese guy heard, well, not really heard, but saw the demonstration of the power of God. And that demonstration of the power of God helped him to believe that Jesus Christ is for real. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Number 4, the fourth lesson that we can get from this. Okay. Sabi rito, when the crowds, verse 6 pa rin tayo, when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. Verse 7, with shrieks.
evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. Fourth lesson, healing and deliverance are effective tools of the kingdom. Ito po mga kapatid, ang aking pamanhikan sa body of Christ. The body of Christ should learn to open its arms and embrace both the ministries of healing and deliverance. We cannot be selective in saying, ito lang yung gusto ko na ministry. Ito lang ang gusto ko na ministry. Because guess what? As far as Jesus is concerned, He made it very clear. These signs, everybody say signs, will accompany those who believe. What's the first sign? Mark 16:17. They will drive out demons in my name. Sino rito ulit? Believer? Taas ang kamay. Believer? No. Ulitin natin. Sino rito? Believer? Taas ang kamay. Simulan natin dito. Sino rito? Believer? Taas ang kamay. Believer, believer, believer. Okay. Sino rito? Believer? Believer? Kayo kasama rin, ha? Hallelujah. Hindi kayo kulto. Good. Believer? Believer. All right. These signs will accompany those who believe. What's the first sign? They will drive out demons in my name. That's the first sign. Sa amin po ministry, nakakalungkot because there are so many people who come to our church. Sabihin, gusto po namin magpa-deliverance. And then I ask the question, kayo po ba Christian na? Opo. Anong church ninyo? And then they will tell us the name of the church. Ang isang tanong ko ganito, sinubukan nyo na po ba magpa-pray sa church ninyo? Ito ang sagot. Kasi po, wala kaming ministry ng deliverance eh. O kaya naman, kasi po, hindi kami naniniwala, yung church namin, hindi po naniniwala sa ministry ng deliverance. And that's sad. Bakit? Kasi si Jesus, in-instruct niya na ang lahat ng believer will drive out demons. Regardless of denominational affiliation. Sabi na iba, nawala na yung mga demonyo. Nung si Jesus nagtagumpay, nawala na yung mga demonyo. Ang tanong ko, saan nagpunta? Nandyan pa rin nanggugulo pa rin ang buhay The thief has come to steal, kill, and destroy. And the devil continues to destroy lives. At napaka-effective na ministry ng deliverance para sa church. Naalala ko po, minsan may pumunta sa office ko, nagpakilala siya sa akin, "Hi, Pastor Hiram," sabi niya, "reporter po ako from ABS-CBN." Oy, sabi ko, "Hello, Pastor, pwede ba namin kayong imbitahan?" Sabi ko, "Saan?" "Pupunta po sa Subic." Sabi ko, "Bakit? Anong nasa Subic?" Kasi po may isang eskwelahan doon na may mga sinasapian ng mga estudyante. Mga 6-7 estudyante. Sabi ko, bakit niyo ako isasama? Kasi po, i-cover namin yung nangyayari sa school, sakali lang po na magwala yung mga batang sinasapian, kayo po iyaharang namin. Sabi ko, wow. At least honest. Pagka nagwala, Pastor, bahala ka na. So, nung sinabi nila sa akin, nandun sa Subic, noon pong panahon na yun, 1999, ang Subic po, sikat yan para sa mga PX goods o duty free. Alright? Pag sinabi mo, "Huy, Subic," may mga chocolates, alam mo yan. So, ang ginawa ko, sige, total, pwede naman. Nagyaya ako ng mga kasama from our church. Tara, punta tayo ng Subic. Sabi sa akin, "Bakit, Pastor? Anong gagawin natin doon?" Sabi ko, meron daw yung isang eskwelahan na may mga estudyante na sinasapian. Pagka raw nagwala, tayo yung haharang. Ganon, Pastor. Oo, pero pagkatapos nun, tayo, mag-duty free. Sabi ko, okay, sige, pwede, Pastor. In short, may 4 akong naisama pala. Okay? So, 5 kami. Punta kami ng Subic. Pagdating sa Subic base, kung saan nandun yung duty free, noon namin nalaman, hindi pala doon ang eskwelahan. Tagpuan lang pala ang Subic base. Yung palang eskwelahan was about 2 hours away from Subic base, aakyat pa ng bundok,
At hindi mo maakit ang bundok kung hindi ka nakasakay sa 4x4. So sumakay kami sa 4x4 ni Vice Mayor. Okay? Dating kami doon sa eskwelahan. Paakyat kami ng bundok, yung mga tao ng buong barangay, nung nakita nila yung pick-up ng ABS-CBN, isipin yung ABS-CBN, nandun yung logo, pick-up, umaakyat. Nagtakbuhan yung mga tao, hinahabol yung pick-up. Sabi lang, huy, artista, artista, artista. Hey? Sabi ko, okay to ah. In short, pagdating namin sa eskwelahan, ang dami ng tao. Andun yung vice mayor, lahat ng kanyang bodyguard, andun yung principal ng eskwelahan, andun yung ABS-CBN crew, at nandun kaming 5, Voltes 5. Okay? Sabi ng reporter, Pastor, I will introduce you to the principal. Sabi ko, sige. So kaharap namin si principal. Sabi niya, Madam Principal, I want to introduce to you Pastor Hiram Pangilinan. Sabi niya, he moves in the Ministry of Deliverance. And we're here to pray for the students, sabi niya, na sinasapian. Sabi ng principal, so pastor po kayo? Opo. Sorry, Pastor, but I won't allow you near my students. Sabi ko, bakit po? Sabi ko ganon. Kasi may pastor nang nauna rito. Ay, ganun po. Oo, may pastor na, may pare, tsaka meron pa yung faith healer. Sabi niya, walang nangyari, kaya wag na lang. Sabi ko, bakit po? Kung pwede ko lang itanong, anong nangyari? Yung pastor, sabi niya, pinaharap niya lahat yung mga batang sinasapian. Tapos sabi niya, lumayas kayo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Hindi lumalayas. Ang ginawa ng pastor, kinuha niya yung makapal niyang Bible, pinagpupukpok sa ulo yung mga bata. So, sabi ng principal, you should know, sabi niya, sinermonan ako, you should know, Pastor, these students are under my care. And should anything happen to them, should they be harmed, ako ang mananagot. I will not allow that to happen again. Sabi ko, Madam Principal, promise po, hindi ko sila hahampasin ng Bible. Promise, hindi ko sila sasaktan. Sabi ko, kumaitanong ko lang po, ano naman ang sinabi ng pare? Yung pare, ditinin na niya yung mga bata. Tapos ang sabi niya, ay walang problema yan, depressed lang yung mga yan. Depressed. Opo, sabi niya, depressed lang daw yan. Sabi ko, kayo po ba nalungkot na? Nag-depress, di ba? Pagka nag-depress ka, nalulungkot ka? Kayo po ba nalungkot na? Sabi niya, opo. Nung nalungkot ba kayo, kaya ninyong ibalibag ang 6 na tao? Sino rito nalungkot na? Taas ang kamay. Pagkatapos, merong 6 na tao, kasi po yung 6 na bodyguard ni Vice Mayor, isang bata, binabalibag niya yung 6. Depressed ako. Doesn't work that way. Sabi ko, pagka po malungkot kayo, di ba, yung nanay mo, anak, huwag ka na malungkot, eto na, nilutuan na kita, paborito mong pagkain. Nay! Rawr! Hindi. Pagka, anak, nilutuan kita ng sopa, sige na, kumain ka na, chicken soup for the soul. So, Nay, wala po talaga akong gana eh. Nangihina ako. Di ba ganun? Sabi ng pare, depressed. Anyway, ano po ang ginawa nung faith healer? Ay, sabi niya, ang ginawa ng faith healer, nilagyan ng lapis yung pagitan ng mga daliri, tsaka niya inipit. Tsaka sumigaw yung estudyante, Rah! Sabi ng faith healer, ayan ang demonyo. Sabi ko, maski naman po yata ako lagyan yan, mapapasigaw ako. Sabi, pahintulutan niyo po ako, sabi ko, ako, ipagpipray ko sila, hindi ko po sila sasaktan. Promise. Sabi nung principal, promise? Opo. Well, with that promise, sabi niya, sige, papayagan ko kayo, pastor. Anong gusto niyo? Sabi ko, ilabas niyo po lahat ng mga teachers,
lahat ng mga estudyante, dalhin ninyo sa covered court. I just want to tell them something. So in-announce, lahat ng teachers, lahat ng estudyante, labas kayo, punta kayo sa covered court. So nandun, assembled na silang lahat. Nandun ako nakatayo. Andun si Vice Mayor, nandun yung mga bodyguard, nandun yung barangay captain, nandun yung buong baryo kasi akala nila may artista. Hindi ako nagbibiro kasi nga may ABS-CBN na pick up. So nandun, punong-puno, the whole town was there. Covered court. Nag-preach ako. My shortest ever sermon. Ang sabi ko ganito, sino po sa inyo rito, alam niyo kung ano yung nangyayari nung nakalipas na 2 linggo, kasi 2 linggo na po yung pagsapi. Sino rito alam yung nangyayari nung nakalipas na 2 linggo na may palipat-lipat po ng mga demonyo sa iba't ibang bata? Taas ang kamay. Taas lahat ng kamay. Alam po ninyo, yung mga demonyong yan ay papasok sa sino mang tao na walang Jesus sa puso. Sino rito gustong pasukan? Wala. Sabi ko, sino rito gusto ninyo kayo ay protektado sa lahat ng demonyo yan? Taas lahat ng kamay. Sabi ko, kailangan po ninyo papasukin si Jesus sa puso ninyo, sumunod kayo sa panalangin. Mga kapatid, si Vice Mayor, ang mga bodyguard, si Principal, lahat ng teacher, lahat ng mga barangay, tanod, lahat ng estudyante, tumanggap kay Jesus. Hallelujah! At nung natapos yun, tsaka ako sinabi kay Principal, nasan po yung 6? Asan yung 7? Sabi niya, andyan po. Pastor, bakit lahat pinatanggap nyo? Kasi po, pag inuna ko yung 6 na ipag-pray, o yung 7, pag inuna ko sila, palipat-lipat lang yung lahat ng daan-daang mga, o kangino na, nasaan na kangino? Sino nilipatan? So ang ginawa ko po, sinaraduhan muna natin ng pintuan para wala nang paglilipatan. Are you getting this? Ito maganda. Dahil sa pangyayaring yon, ang buong barangay Kawag, natatandaan ko pa, Subic, Zambales, that particular day, the whole barangay turned to Jesus as their Savior and Lord. Hallelujah! Haha! Kaya wag ninyong tanggihin deliverance. Ayoko ng deliverance. Hindi po. That's not true. Sabihin mo katabi mo, ikaw, para ka sa deliverance. Kaya nga po ako nagbibiro Pagka sumasampa na po ang buwan ng Oktubre, may mga tawag na sa akin at imbitasyon. Tatawagan ako ng radio station, tatawagan ako ng TV stations. Pastor Hiram, pwede ka ba namin maging resource speaker? Pastor Hiram, pwede ka ba magsalita tungkol sa Halloween? Pastor Hiram, pwede ka magsalita tungkol sa mga multo? Pwede ka magsalita tungkol sa mga sapi? Alam ninyo, ang bansag nga sa akin na iba, si Hiram, pangkademonyohan yan. Ako, I don't mind as long as the light in me outshines the darkness. Hallelujah! Pagsasalitain natin dito, si Mang Kepueng, sila Madam, yun. Hindi pwede. Dapat ang nagsasalita ay mga anak ng Diyos. Amen? Pag may sinasabihan, ay pasensya na po, hindi namin alam kung paano yan. Pakidala na lang po doon sa Batangas, may magaling doon, si Mang Liloy. Hindi ganun yon. Healing and deliverance are effective tools. Everybody say, effective tools. Luke chapter 11, verse 20. Can we show them that? Luke 11:20. Everybody read, go. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Hallelujah! Pagka raw nagpalayas tayo ng demonyo, ano yung finger of God, Pastor? That's the Holy Spirit. So kung nagpapalayas na tayo ng demonyo, the kingdom of God has come. Finally, 5th lesson dito sa kwentong ito. So si Philip, who is not an apostle, he's not even a pastor, he starts moving in signs and wonders.
Ang nangyari rito, verse 7, with shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. Verse 8, so there was great joy in that city. Alam nyo, pwede ninyong i-fill in the blanks yan. So there was great joy in General Santos City. So there was great joy in, saan ka nang galing? Sa tiyan po ng nanay ko. Hindi yung lugar. Ako, there was great joy in Quezon City. So there was great joy in Mindanao. So there was great joy in Visayas. So there was great joy in Luzon. How does that happen? When the people of God who call themselves believers, sino nga uli rito, believers, taas ang kamay, start moving in signs and wonders, we can bring revival to the cities. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Isang kwento na lang. Isang kwento na lang. Okay lang, isang kwento. Wala kayong magagawa. Nandito ako. Meron po ang anak, panganay namin, ang pangalan si Chelsea. Si Chelsea po, may school project siya. Yung school project niya, kinakailangan niya pumunta sa isang community sa Marikina. Ngayon, pagpunta po niya ron, dapat mag-i-interview siya ng mga tao. Pero pagdating niya doon, may nauna na sa kanya mag-i-interview. So, ang ginawa na niya, naupo siya ron, sabi kasi nung parang yung community leader, sabi, maghintay ka muna na matapos yung isang estudyante. Pag natapos na siya, ikaw pwede ka na mag-interview. Okay, hintay siya. Habang naghihintay, she felt impressed by the Lord na maghanap ka ng may sakit. Mag-pray ka ng may sakit. So, ang ginawa niya, tumayo siya, naghahanap siya ng may sakit. Lapit siya sa isang tao, excuse me po, may sakit kayo? Sabi ng tao, bakit? Kasi po, kung may sakit kayo, pagpe-pray ko kayo. Ah, wala. Okay po. Lakad. Excuse me po, may sakit kayo? Bakit? Kasi po, kung may sakit kayo, pagpe-pray ko kayo. Ah, ganon? Wala. Sige po. Excuse me po, may sakit kayo? Bakit? Kasi pagpe-pray ko po, wala. In short, ayaw. Finally, nakakita yung anak ko ng isang nanay na naka-wheelchair. Sabi niya, kayo po, may sakit kayo. Di nagtutulak na naka-wheelchair ang nagsalita. Sabi niya, na-stroke si nanay. Sabi ganyan, hindi siya nakakapagsalita dahil sa stroke. Sabi ng anak ko, pwede ko po ba siyang ipag-pray? Sabi nung nagtutulak, o sige, pag-pray mo. Sabi niya, alin po ba, yung kanan o yung kaliwa? Sabi niya, Mami, kanan. Yung kanan po. Sige po, pag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, nire-review ko yung epekto ng stroke. Nag-uutos ako ng healing. Amen. Sabi niya, Nanay, kumusta na po kayo? May nararamdaman ba kayo? Sumagot yung nanay, mainit. Sabi niya ganyan. Nagulat yung nagtutulak. Kasi po, hindi na dapat nagsasalita si nanay. Na-stroke nga eh. Kaya sabi, mainit. Sabi niya, hoy, Nay, nagsalita kayo. Sabi nung nagtutulak. Sabi nung anak ko, hindi siya nagsasalita. Hindi, na-stroke yan eh. Nay, sabi, nakakapagsalita na kayo. Sige nga po, igalaw nga ninyo yung kamay ninyo, yung kamay ninyo. Yung nanay, dapat po na-stroke yan. Ang ginawa niya, ginanon-ganon niya. Sabi, ay, nakakagalaw na yung kamay ninyo. Subukan nyo nga itaas yung braso nyo. Itinaas ng nanay yung braso. Nay, naitataas na ninyo. Subukan nyo nga tumayo. Ha? Naitaas na ninyo yung braso nyo. Hindi nyo dapat naitataas yan. Baka naman pwede na kayong tumayo. Sabi ng anak ko dun sa mga tao, pwede natin tulungan si nanay na tumayo. Tinulungan si nanay na tumayo. Tumayo si nanay, ginabayan, inalalayan, naglakad, na i-video po ng anak ko ito, naglakad, hallelujah. Eto na. Nung nangyari yung kay nanay, lahat ng mga tao na tinanong niya, may sakit po kayo? Ah, wala. Pumila. Pumila.
At ang sabi, ne, ako masakit yung dito ko, ipag-pray mo rin. Ako masakit. Nakapila po yung mga tao, marami siya na ipag-pray, marami ang gumaling. Nung natapos na, tuwang-tuwa yung barangay, tuwang-tuwa yung community, tuwang-tuwa sila, masaya sila. Ang sabi nila sa anak ko, Ineng, baka naman po pwede ikaw ang magsalita sa simbahan namin sa linggo. Sabi nung anak ko, saan pong simbahan? Itinuro, ayun yung kapilya. Okay? Yan sabi nung anak ko, talaga po pwede ba yun? Oo, sasabihin namin kay Father, ikaw ang magsasalita. Hallelujah! Hallelujah! Revival brings joy to our cities. And I believe this with all my heart, people. Yung promise ng Habakkuk 2:14, that the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, even as the waters cover the seas. Naniniwala po ako, hindi yan yung, ay pastor, pagka millennial reign na, mga kapatid, naniniwala ko sa panahon natin, itulak natin ang paghahari ng Diyos, yan ay mangyayari. Mangyayari yan sa Mindanao, mangyayari yan sa Visayas, mangyayari yan sa Luzon. We are believing God for national revival. Amen? Everybody shout, national revival. National revival. Hallelujah. Tayo tayong lahat. Sino rito revivalist? Taas ang kamay. Sabi mo yung katabi mo, ikaw yun. Ha, 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 ha. Now I understand. There are some people who have some reservations. Pastor, gusto ko sana yung sinasabi nyo. Gusto ko yung magpe-pray na may sakit. Yun nga lang, paano kung hindi gumaling? Mapapahiya ako. Gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi kayo mapapahiya. Promise. Pastor, lahat ba ng pinag-pray mong may sakit, gumaling? The honest answer, hindi po. May mga pinag-pray ako, hindi gumaling. Marami ako na ipag-pray, hindi gumaling. Pero isang bagay alam ko, hindi ako napahiya. Bakit? Because I never claimed to be the healer. Jesus is the healer. I'm just obeying orders. And when you start moving in the ministry of healing or in the ministry of deliverance, guess what? You are just obeying orders. Ang totoo, napakagaan nga eh. The responsibility or the burden to heal or to deliver someone does not rest on us. It rests on Jesus. What we are doing simply is, Lord, eto na, sabi ninyo, magpatong ako ng kamay sa may sakit. Eto, papatungan ko ng kamay. Lord, dapat po gumaling. Kung hindi, call ninyo yan. Are you getting what I'm saying? Kaya ako po, may lumapit sa, Pastor, pag-pray mo ako, pag-pray kita. Ngayon, kung gumaling ka, di hallelujah. Pag hindi ka gumaling, si hallelujah pa rin. Dahil si Lord na nagpapagaling. Are you getting what I'm saying? Matagal po akong niloko ng demonyo. Matagal. I started pastoring in 1989. But I only started moving in the ministry of deliverance in 2006. Hoy, Pastor, ang tagal noon. Opo, alam niyo kung bakit. From 1989 to 2006, I was thinking, if I pray for someone and that person does not get healed, I will be embarrassed. But that's not true. Nung na-realize ko, oo nga naman, hindi naman ako magpapagaling eh. Ang trabaho ko lang, huy, sabi ni Lord, magpatong ka raw ng kamay sa may sakit. Pwede kita pag-pray, papatungan mo ng kamay sa pangalan ni Jesus, I rebuke the sickness. Check it out. And then the Lord will do the rest. Noon lang pong Sabado, nandun ako sa Bulacan. May babae na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, can you pray for me? Sabi ko, anong problema? Meron po akong 2 malaking bukol sa breast ko. Sabi niya, sabi ko, aling breast? Pareho po magkabila. Sabi ko, nakakapa mo ba? Opo. Sige, pagpe-pray kita. Basta i-promise mo sa akin, pagkatapos kita pag-pray, pumunta ka ng CR, kapain mo, tapos bumalik ka sa akin. Sige po. So in the name of Jesus, yung cyst sa breast, I rebuke you, be gone now. Be healed. Sabi ko, punta ka CR. Punta siya CR. Maya-maya, bumalik siya, sabi niya, Pastor, lumiit. Sabi ko, kita mo? Isa pa ha, sa pangalan ni Jesus, I rebuke the cyst, be gone, healing flow. Sabi ko, alis ka ulit. Punta siya, tapos, bumalik, it's gone. Hallelujah!
Sino nag-alis nun? Hindi ako. Wala akong kakayanan. Pero si Jesus meron. At si Jesus nakatira dito. Amen? May lalaki na lumapit sa akin, doon din, sa Bulacan. Sabi niya, Pastor, sabi niya, meron akong bato. Sa bato. Did you know, to my foreign friends, did you know that kidney and stone in Tagalog, they're both translated as bato. Kidney stones. So may bato sa bato. Tama? May bato ako sa bato. Talaga? I have a stone in my stone. I have a stone in my kidney. Sabi ko, sige, pag-pray kita, sa pangalan ni Jesus, we rebuke the stone, be gone. Sabi ko, check it out. Paano may check it out yan? Di pumunta siya ng CR, pagbalik, lumuluha, Pastor, lumabas, lumabas. Hallelujah. The burden is not on me. And the burden is not on you to perform. The burden to heal is not on us. The burden to deliver someone is not on us. But the responsibility to obey is on us. Yun lang eh. O sino rito nakakita na may sakit, taas ang kamay? Ang hindi magtaas ng kamay, I rebuke blindness. Lahat tayo nakakita na ng may sakit. At ang papel lang natin, may sakit ka, pag-pray kita. At pagka nag-pray ka, huwag kang makikiusap, oh, Panginoong Diyos, aming Ama, nagsusumamo ako. Tapos meron pa tayong prayer na ganito, oh, Panginoon, nakikita mo po ang paghihirap ng kapatid ko. Ang sabi po ng doktor, stage 4, breast cancer. Na para bang hindi alam ni Lord kung ano yung sakit, ikikwento mo pa? Have you noticed how Jesus would pray for the sick? Lapit yung may sakit. Anong problema mo? Lord, I want to receive my sight. Ano sabi ni Jesus? Oh, Ama, nakikita ninyo ang taong ito, siya'y bulag. Madilim ang kanyang paligid, hating gabing walang hanggan. Ano ang kulay ng mundo sa kanya'y pinagkaitan? May ganun pa bang drama si Jesus? Anong problema mo? Lord, I want to receive my sight. Receive your sight. And that's it. Anong ginagawa natin? May nakita ka may problema? Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, sa pangalan ni Jesus. Karamdaman. Alis. Kagalingan. Dumaloy. That's how I do it, people. That's how I do it. Anong sakit mo? Meron po akong, isang kwento na lang. Naimbitahan po ako. You know what? I'm telling you this. All of you. Sino rito believer? Taas ang kamay. I'm telling you this. The healing ministry will open doors for you. Even those people who otherwise will not listen to you, they will open big doors for you. So I've been invited to speak even in Catholic charismatic circles. Inimbitahan ako ni Father Archie Griba doon sa Araneta Coliseum. Siya pa nakiusap. Sabi niya, Pastor, gusto ko kasama ka doon sa televised. Oo, pwede. Ha? And they're the ones paying for it. So, napunta ako sa isang Catholic charismatic event sa Bulacan. Nung natapos yun, baba ako ng stage, meron ako mga bodyguard. Howie boys, dadaan si Father. I mean, they could not introduce me as pastor because these are Catholics, all right?
So, nagpaalam na sila sa akin, Pastor, pasensya na po. We cannot introduce you as pastor because all these people are Catholics. So, we will call you brother. Is that okay? Call me brother, call me mister, call me Hiram. Just don't call me sister. Okay? So, may Hawi boys, promise. Kung saan ako magpunta, hey, dadaan si Father, dadaan si Father. So naglalakad naman si Father. Hindi ko tinanggihan. I'm a father of 3 kids. Okay lang. Okay? Baba ako. Pagbaba ko, yung mga tao, promise, I'm not exaggerating, para akong puon. Father, 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 Ayan. Father. So pagbaba akong ganyan, may isang nanay. Ang ginawa, hinablot ako, hinawakan akong ganyan. Father! Ganyan. Gusto ko sabihin, what is it, my daughter? Ano? Okay? So, hinablot ako. Father! Sabi, ano po yun? Sabi yung gano'n. Ipag-pray ninyo ako. Sabi ko, hindi po ba nag-pray na kayo sa isa't isa? Sabi niya, pero hindi ako gumaling. Pag-pray mo ako. Sabi niya ganyan. Sabi ko, kasi po, kailangan ko na umalis. Hindi, Father. Nakakapit ha. Father, talagang kailangan mo pag-pray. Sabi ko, ano ba problema nyo? Sabi niya, may frozen shoulder ako. Sabi ko, okay, frozen shoulder, be gone. Be healed. Taas nyo. Masakit nga! Okay? Sabi ko sa kanya, pag hindi nyo po yan tinaas, hindi ko malalaman kung gumaling kayo. So, itaas ninyo. Masakit nga eh. Sabi ko, aalis na po ako. Ipag-pray nyo ako. Pinag-pray ko na po kayo. Itaas ninyo. Hindi nyo pa ako pinag-pray. Pinag-pray ko na po kayo. Hindi pa. Naisip ko. Kasi nga, ayaw niya nung frozen shoulder, be gone, be healed. Ayaw niya nun. So, ang ginawa ko, Lord Jesus. Okay? Iyan ang gusto eh. Yun yung nakasanayan. So sabi, Lord Jesus, I rebuke the frozen shoulder, be gone, be healed. Taas nyo. Masakit nga. Itaas nyo. Alis na ako. Itaas nyo. Sabi ko, bakit po, sabi ko, ano nangyari? Wala na! People, we carry the same Holy Spirit. The same Holy Spirit. My Holy Spirit is no different from your Holy Spirit. And it is not true that there is a bigger Holy Spirit. It is not true that there is a junior Holy Spirit. Yung Holy Spirit natin, iisa. Pare-pareho ng size. Pastor, yung sa akin, 1/4 lang. Walang 1/4 because He is a person. Question for you is this: will you release Holy Spirit? Nakakita ka ng bingi, will you release Holy Spirit? Nakakita ka na may cancer, will you release Holy Spirit? Pastor, pangsipon lang ako. Pangsipon lang po yung kaya ko. O kaya masakit ang ulo, yung cancer, hindi. We carry the same Holy Spirit. Amen? Hallelujah? Alright. Who wants to see revival in the Philippines? Who wants to see revival in Mindanao? In the world. Hey people, you will not be surprised anymore. God is going to use Filipinos to bring about revival in the world. In the world. In the world. Tell the person next to you, you carry something. You carry His glory. Amen. Which is why the Bible says the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Mamaya po, ganito ha. I know there are some sick people in this house. Pwede pa ba? Pag-pray ninyo isa't isa mamaya, ha? Okay? By now, I want to respect the time. I want to honor the schedule.
But suffice it to say, I don't want you to imprison Holy Spirit who is in you. I want you to release Holy Spirit. Taas dalawang kamay, taas dalawang kamay. Lord Jesus, I bless my brothers and my sisters. I bless the body of Christ. I bless every believer here. And thank you for the powerful truth, Lord, that these signs will, not may, will accompany those who believe. So Lord, all my brothers and my sisters who are believers, even those who are representing their churches, Lord, the church is represented, I just declare, let signs and wonders break out in Mindanao. Let there be a great revival that will happen in Mindanao. So that verse 8 will happen, there will be great joy in this nation. In Jesus' name, everybody say, Amen, amen. Hallelujah.